po natin. At syempre, hello, what's up mga kapatid? Welcome back po muli sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Ingo News Commentaries. Muling nagbabalik po upang ibahagi mga mahalagang pangyayari sa ating lipunan. For today's video nga pala mga kapatid, ay tatalakayin natin ng isang mahalagang usapin. Opo, ito po ay patungkol sa mga umuugong na balita na kumakalat sa social media kung saan po may isa raw di umano na taong kumakandidato bilang senador ang di umano yung nagre-recruit mga kapatid ng mga tao na sasama o dadalo at makikisalamuha sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo sa gagawin po nating National Peace Rally ngayong January 13, 2025 sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Kaya ito po ang magiging topic natin for today dahil mahalaga po ito mga kapatid kasi nga maaaring ma-infiltrate po tayo ng ibang grupo no na mayroong hindi magandang layunin no, makikisali ho sila tapos ang isisigaw nila ay maaaring pabor sa isang tao no, panigurado yan magiging usap-usapan yan hindi lamang sa social media na baka ibalita pa yan sa mainstream media, so dapat talaga bantayan natin yan. So without further ado mga kapatid, roll natin ang ating short intro. So yan na nga mga kapatid, pag-uusapan po natin ang nasagap po nating balita. Hindi ko po alam kung ito ay isang chismis o isa na namang taktika no, ng mga makakaliwang grupo or sabihin na lang natin ng mga against doon sa isasagawang rally ng Iglesia ni Cristo para sa kapayapaan ng ating bansa. Bukod kasi sa nagbabasa ako ng mga comments no, sa iba't ibang mga content creators na ang tinatopic nga nila ay patungkol dito sa gagawing peace rally ng Iglesia ni Cristo, mayroon akong nabasa no, sa isa sa mga video ng isa sa mga content creator na ang sabi, mayroon daw lumalapit sa kanila na tauhan di umano ng tumatakbong senador, nag-aalok daw ng pera ano para sumama sa gagawing peace rally ng Iglesia ni Cristo. Tapos ang isisigaw daw ay yung pangalan ng senador na yon. Di ba? Ayokong mag-disclose ng pangalan ano, although literal naman na binanggit niya doon sa comment section na yon tungkol doon sa tatakbong senador na yon na kasalukuyan na may kinakaharap na kaso. So para sa akin obvious naman. Kaya siya tatakbo sa pagkasenador ay para siguro ito personal kong opinion nito at saka matagal ko na ring sinasabi na ang bawat sasabihin ko dito ay personal kong opinion o kuro-kuro no. At kung ano lang yung nasa saloobin ko, sasabihin ko yon. Pero hindi ko intensyon na managasa ng karapatan ng ibang tao no. So ito personal ko lang to, kaya binablind item ko lang kasi hindi naman to official yung nasagap kong balita, unofficial statement po ito ng isa sa mga commentators sa video na aking napanood. So mga kababayan at mga kapatid nais ko lamang pong linawin na unang-una, welcome po ang lahat no. Welcome po ang lahat sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila ngayong January 13. Alinsunod po sa tagubili na rin po ng namamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo na welcome po tayong lahat. Anuman ang relihiyon mo o anuman ang political stand mo sa puntong ito, welcome po kayong lahat. Dahil ang rally po na isasagawa ng Iglesia ni Cristo ay para po sa kapayapaan ng ating bansa. However, mayroon lang po tayong ipinapakiusap, lalong-lalo na sa mga tao na may mga masasamang adikain sa kanilang mga puso. Pakiusap lamang po namin sa inyo, kung para sa politika ang pagsama ninyo sa rally ng Iglesia ni Cristo, ay wag na po kayong sumama. Kasi nga, hindi naman kasi pamumulitika ang gagawin ng Iglesia ni Cristo.
Kaya nga magrarally ay para ipakita sa taong bayan, sa buong bansa, maging sa mga kababayan natin nasa ibayong dagat, na walang kapayapaan ngayon sa ating gobyerno. Magulo ang ating pamahalaan. Kaya tumitindig ang Iglesia ni Cristo, magsasagawa ng peace rally, ay para ipakita sa kanila, hindi natin nagugustuhan mga kapatid, ang bangayan ng magkabilang grupo diyan sa pamahalaan. Wala naman po sa Iglesia ni Cristo yan kung isa kang miyembro ng Jesus is Lord Church, kung dating daan ka man, o Iglesia Katolika Apostolika Romana, Aglipayan Church, Seventh-day Adventist, mga Baptist, o kahit na anong relihiyon, kung ang adhikain mo ay pareho ng adhikain ng Iglesia ni Cristo na para sa kapayapaan. Welcome na welcome po kayo na dumalo, makisali, sumama sa isasagawang peace rally na to. Yun nga lang, ito talagang pakiusap namin sa inyo. Huwag po sana ninyong haluan ng politika. Kasi kapag hinaluan mo ng politika, magkakaroon ng kulay yan. Magiging negatibo ang impresyon ng taong bayan na makakakita niyan. Lalong-lalo na kung ang purpose ninyo ay para suporta ng isang tao o suporta nitong kabila, magkakaroon ng pagtatalo pa rin. Wala pa rin kapayapaan. Diba? So pangalawa, mga kapatid, maaari daw na ma-infiltrate ang isasagawang peace rally ng Iglesia ni Cristo ng mga miyembro ng DDS. Hindi rin natin pwedeng ismulin ang mga supporters ng mga Duterte dahil kahit papano, marami pa rin po ang mga supporters ng pamilyang ito. At talagang solid yung loyalty nila na ibinibigay nila sa pamilya Duterte, especially sa Vice President natin ngayon na si Sara Duterte. However, kung ang pagpunta ng mga DDS, sabi ko nga sa inyo, welcome kayo na pumunta sa peace rally. Yun nga lang, kung gagamitin ninyo ang peace rally ng Iglesia ni Cristo para sa pampolitika ninyong agenda, ay pakiusap po namin sa inyo, huwag na lang ho kayong sumama kasi hindi ho magdudulot ng kapayapaan yan. Magdudulot lang po ng pagkakabahabahagi, pagkakawatak-watak, at hindi pagkakaunawaan ang bawat partido. Ayun lang po ang ipapakiusap po sana namin sa inyo. Pangatlo po, pakiusap po namin sa mga vloggers na sumusuporta sa adhikain ng Iglesia ni Cristo, maging kapatid ka man o hindi, basta sumusuporta ka sa adhikain pangkapayapaan ng Iglesia ni Cristo, pakiusap po namin sa inyo, hanggat maaari, bantayan po natin ang rally na to. Dahil hindi ho biro na pasukin po ang rally na to ng mga tao na may political agenda at tapos ang ending manggugulo or magkakaroon ng kaguluhan or magkakaroon ng pagkakabahabahagi. Alam naman natin, simulat sa pulpa na ang Iglesia ni Cristo ay solido ang pagkakaisa. Ngayon, kung mahahaluan po sila ng mga ganitong klase ng tao, ay hindi po magiging maganda ang resulta. Alam ko may mga kapatid po tayo na mga vloggers na sumusuporta po sa adhikain ng Iglesia ni Cristo at may mga kakilala rin po ako ng mga vloggers, no, na mga naka-subscribe din po ako sa kanila at nangangako po sila na babantayan po nila ang peace rally na ito. Gayun din po ang inyong abang lingkod, Ingo News Commentaries, babantayan po natin ang rally na to at kung may masisilip po tayo or makikita or mapapansin po tayo na mga vloggers, no, na sumusuporta sa ganitong grupo, ay ilalathala po natin yan dito sa ating channel para ma-expose po itong mga ito na mga manggugulo lang pala. No? Para ma-expose po itong mga ito na ang adhikain ay ang manggulo. Kaya pakiusap po namin sa inyo, kung para sa kapayapaan, sumama po kayo. Welcome na welcome po kayo. Paulit-ulit po namin sasabihin yan sa inyo. Pero kung politically motivated ang pagsama ninyo sa peaceful rally ng Iglesia ni Cristo, hindi ho kayo magtatagumpay. Kung magtagumpay man kayo, ma-penetrate man ninyo yan, may expose pa rin ho kayo.
At saka tama na po yung pagkakabahabahagi. Iwanan na po natin ang usaping politika. Diba? Iwanan na po natin yan. Wala ho kasing may dudulot na mabuti yan, mga kapatid, mga kababayan. Ang pagtuunan natin ng pansin ay kung papaano natin masusuportahan ng pamahalaan ngayon, magbigay tayo ng ambag sa ating gobyerno para sa ikauunlad ng ating minamahal na bayan. Although may kalayaan tayo, no, mga kapatid, mga kababayan, na magpahayag ng ating mga saloobin, ng ating mga opinyon sa mga nangyayari sa ating lipunan, pero yun nga ang pinapakiusap po namin sa inyo, huwag ho ninyong lagyan ng kulay itong gagawing peace rally ng Iglesia ni Cristo. Dahil maganda ho ang adhikain ng Iglesia ni Cristo. Ito challenge ko sa inyo. Kung gusto nyo talaga, humanap kayo ng ibang venue. Kung gusto nyo, punta kayo sa Scarborough Shoal. Tapos doon kayo mag-ingay. O di kaya pumunta kayo doon sa West Philippine Sea at doon ho kayo magpahayag ng saloobin ninyo. Huwag na ho kayo makisali sa rally ng Iglesia ni Cristo kung manggugulo lang din naman kayo, di ba? Pangit lang kasi tignan no? Na tayo, mga Pilipino tayo, tapos magkakagatan lang tayo sa isa't isa. Iniwanan na nga tayo ng mga Espanyol ng crab mentality Tapos pangangatawanan pa natin. Huwag ganun. Masyado nang mahaba ang panahon na itinakbo ng ating bansa na tayong lahat ay nagkakawatak-watak. Kaya tama na. Tama na mga kapatid, mga kababayan. Ito ang tamang panahon upang ipakita natin na mahal natin ang ating bansang Pilipinas. Sa raling ito ng Iglesia ni Cristo, ipakita natin sa buong mundo na tayong lahat, tayong mga Pilipino, sa kabila ng pagkakaiba-iba pagdating sa relihiyon, sa usaping politika at sa usaping ideolohiya, magkakabuklod-buklod pa rin tayo sa iisang dugo, sa iisang layunin. Yan ang ating dapat na ipaglaban. So hanggang dito na lamang po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating panibago na namang video. Kung nagustuhan po ninyo mga ganitong klase ng content, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo at pindutin niyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga videos na ipinopost dito sa inyong tambayan. Ito pong muli ang inyong abang lingkod, Ingo News Commentaries, at your service.